once again, nagbabalik ka nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yun. Si Gandang Kara. Oras po natin, 1:31. Kumusta naman ang lahat? It's a blue day nga ba? Pero sana you're not feeling blue and lonely, di ba? Kaya cheer up! Yes! Marami pang dapat abangan, tsaka long weekend, di ba? Walang pasok sa Lunes. So, ang saya-saya mo na naman. Yes! For the absent na naman, di ba? Dahil mo na naman pupuntahang lugar. Pero marami kaming gastos, di ba? Ganun. Yan ang kaakibat niyan. Masaya kaya daw yung yung maraming bakasyon. Pero masaya nga kaya kung kahit marami kang bakasyon, naglalabas ka pa rin ng pera sa bulsa mo at nabubutas na ang bulsa mo. Ganun. Anyways, syempre happy Friday once again sa ating lahat. Kumusta naman ang traffic? Ang lagi ng traffic habang nakikinig ka sa akin ngayon. Naku, sana habaan mo pa ng konti ang pasensya mo, 'di ba? Diyan nasusukat 'yan sa traffic. Pag-practicean mo 'yan para sa jowa mo, humahaba pa ng konti ang pasensya mo sa kanya, 'di ba? Practice daw 'yun kasi totoo naman pala talaga na kahit gaano kahaba minsan ng pasensya mo, masasagad at masasagad ka rin sa totoong buhay at saka sa traffic na rin, 'di ba? Diba minsan ganyan yung halimbawa walang ka-signal-signal, bigla na lang sisingit, di ba? Tapos bigla kang sisigawan, hoy, ang bagal mo! Ganon. Bilisan mo! Di ba? Minsan nga kahit tumirik ka, nasisigawan ka pa rin. Bakit ganon? Di ba kahit naka-hazard ka na, sabihin pa nila, bilis! Bilis! Ano na nangyayari sa mundo? Maging mabait po tayong lahat kahit sa mga pagkakataon na iritang-irita na tayo, 'di ba? Maging ano ka pa rin, cool and humble and down to earth and everything. Yes. Ano ba sinasabi ko dyan? Basta magpakabait po tayong lahat, no? But anyways, live na po tayo ngayon on Facebook. Please like and share. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Ayan. Okay? At dahil Friday ngayon, ayan, para sa mga masasakit ang ulo, masakit ang katawan, masakit ang puso, kaya mo yan, ha? Ilaban natin yan. Laban, laban, laban! Pero ito na nga, seriously speaking, sa mga may dinaramdam ngayon na na hindi magandang pakaramdam, siguro dahil sa pagod, stress, ayan, talagang nakakasakit yan ng ulo, nakakasakit ng dibdib, at saka nakakapagod ng katawan. Ito po ang dapat nating gawin. Dapat nating alagaan na ang ating sarili, ang ating katawan. Kaya dapat meron tayong mga food supplement na tinitake din na puro yung sangkap at walang halong any chemicals. At ano ba yan? Syempre, walang iba kundi MX3 capsules. Ayan, low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din po ito ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron din antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologists. Kaya umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayon! At ready ka na ba? Kung ready ka na, nako, like and share mo na yung live natin ngayon. Live na po tayo ngayon na. Again, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sa mga nagtatanong po, kasi ba't ako nandito ngayon? Kasi wala po munang cardiac night later. Ayan, actually dapat kagabi pa ako uuwi. Kaso, ang dami kong dapat asikasuhin today, ngayong morning hanggang lunchtime. Kaya sabi ko, sige, bukas na lang ipagpapahinga ko. And last night din, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Minamigraine na naman ako. Actually, hanggang ngayon, ininuman ko na siya ng gamot. Akala ko pag nakatulog ka na, nakainom ka na ng gamot, tapos na. Pero hindi pa rin pala, no? Parang yung pag-move on mo, akala mo okay ka na. Pero pagising mo, naalala mo pa rin siya. Ay, pardahugot yon. Pero totoo, diba? So, yun yung naranasan ko last night. Sabi ko, sobrang sakit, minamigraine ako. Ang sakit talaga sa may mata, sa may kilay, lahat na tumatagos siya.
Tapos, akala ko pag naitulog ko na, okay, wala na yan kasi nakainom na ako ng gamot, nakapagpahinga ako na maaga. Pero pagising ko kanina, ay, pinagpahinga lang pala niya ako saglit ng tulog. Pero pagising ko, ang sakit pa din pala ng ulo ko. Ang sakit. So yun, so may mga dinaramdam na ganyan, siguro kailangan pa ng konting pahinga. And yun din yung reason ba't di ako nakauwi ng probinsya namin last night. So sabi ko, pahinga ko na nga lang muna. So mamaya na lang ako uuwi. Yun, kaya wala muna tayong cardiac night. Actually, nakalive ako dapat today, pero pinasukan ko pa rin. Ang sipag ko. Alam mo yung inaano mo yung sarili mo. Bakit totoo naman, sipag ko, 'di ba? Kahit masakit ulo ko, pumasok talaga ako. Para sa inyo 'yan, guys. 'Di ba? Huwag mo kang taasan ng kilay, Tita Cora, ha? Totoo yung sinasabi ko, 'di ba? So palakpakan natin yung sarili ko. Char. Nakakatawa yun, Kung walang ibang pumupuri sa'yo, purihin mo na lang yung sarili mo sa kasipagan mo. 'Di ba? Oo. But anyways, ayun na nga. Iniisip ko naman makakapagpahinga naman ako ng weekends. O kahit maglo-lola duties ako, lolo and lola duties. Tsaka birthday din ng ng lolo ko. So sabay-sabay din. Ilang taon na nga ba yung lolo ko? 89, 88? Oo, tagal na. Kasi siya August 26. So bukas pala. Ayan. Though hindi naman kami talaga nagsiselebrate ng birthdays, pero nagkataon lang na bukas uuwi kami. So banding-banding na lang, 'di ba? Siguro nag-aabang na 'yung regalo. Ano kaya regalo inaabang na sa akin? Anyways, wag na natin patagalin pa. Ituloy na po natin ang ating programa ngayon. Syempre sa mga naghihintay dyan, i-like mo na, share mo na ang ating Facebook Live kasi mamaya pwede ka mag-comment sa ating story for today. At ano naman kayang story ngayong araw? Makaka-relate ka kaya dito? Well, let's see. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Sabi nila, kapag nagmamahal tayo, age doesn't matter. Kasi may mga tinatawag na romance na May-December love affair at naging successful naman. Pero minsan, sinasabi din nila, nagkakaroon ng problema dahil sa maturity because of age. Yung isa, advanced mag-isip. Yung isa naman, sensitive. Yung isa, immature. Yung isa naman, sumobra naman ng pagka-mature. Pero paano nga kaya kung hindi naman doon ang problema? Oo nga at malayo ang agwat sa isa't isa at nagmamahalan. Pero paano kung ikaw na lang lagi ang sumasagot ng lahat? Nababase ba yon sa pagiging immature? Dahil hinahayaan mo ang partner mo na siya na lang lagi? Ito ang story ni Apple, 28 years old. At meron siyang boyfriend na si Franco, 21 years old. So malaki ang age gap nilang dalawa. Mas matanda si ate girl, si Apple. At usually daw, mas mahirap kapag babae ang mas matanda. At sabi nga niya, nahihirapan na rin daw siya kasi siya ang gumagastos sa lahat. Na parang feeling niya, sugar mommy ba ako? Bakit ako na lang lagi? Pero dahil mahal niya at dahil mas bata sa kanya at siya ang mas may kakayahan, sige lang ng sige lang. Siya ang gumagastos sa lahat. Kaso ang nakaka-frustrate yung ginagastos niya para sa boyfriend niya pinapambili lang ng sigarilyo, alak. To the point na pati tuition fee sa kanya na rin inaasa. And nagkakating classes pa daw yung boyfriend niya. So parang feeling niya hindi yata sulit ang ginagawa ko. Ano nga ba ang dapat gawin ni Apple? Mahal na mahal niya ang boyfriend niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara,
Ako po si Apple, 28 years old. May boyfriend po ako, si Franco. 21 years old po siya. Alam ko po, DJ Kara, na malayo ang age ka po namin. Pero kapag napamahal ka po talaga sa isang tao, hindi mo maiisip yung age ng bawat isa. Sa totoo lang po, DJ Kara, ako po nagtatrabaho at siya naman ay nag-aaral pa. Madami ring tao na nagsasabi sa amin na hindi kami bagay at masyado pong bata ang boyfriend ko. Pero nakikita ko naman na seryoso at mapagmahal ang boyfriend ko. Kaso nga po, may napansin lang po ako na kakaiba. 1 taon na rin po kaming magkarelasyon, pero sa loob ng 1 taon ay meron akong na-realize katulad po ng ako po halos lahat ang gumagastos at nagbibigay ng allowance sa kanya. Meron naman po siyang magulang na sumusuporta sa pag-aaral at sa mga allowances niya. Pero hindi ko alam kung bakit parang kulang na kulang pa rin sa kanya yung binibigay ng magulang niya. Ewan ko po ba, pero sabi ng mga kaibigan ko, parang nagiging sugar mommy na nga daw po ako ni Franco, DJ Kara. Mahal na mahal ko po kasi siya, kaya lahat po ng gusto niya at hinihingi ay binibigay ko po sa kanya. Naiintindihan ko naman yon, DJ Kara, kasi nga po, estudyante pa po siya samantalang ako po ay nagtatrabaho sa isang bangko. Yung nakakadismaya lang po, DJ Kara, dahil yung binibigay ko po na pera, madalas po niyang pinapambili ng sigarilyo at alak kasama ang mga barkada niya. Nung una po, kung ano lang po yung binibigay ko yung ginagamit niya, pero umabot po sa punto na pati po yung pang-tuition niya ay ginagamit na niya din para sa bisyo. Napadalas na din po yung paghingi niya at ang rason po ay pangbayad ng school fees at sa projects daw po niya. Nalaman ko din po sa kapatid niya na madalas din po siyang magkating sa klase nila para po makapagbilyar. Ano po kaya ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko, DJ Kara? Ilang beses ko na po siyang pinagsasabihan at mukhang kinokonsente rin po siya ng magulang niya dahil siguro alam nila na nandito ako na sumusuporta sa lahat ng allowance niya. Nahihirapan po ako, DJ Kara, lalo na nakasanayan ko na rin ang mahalin at alagaan siya. Nako, parang legit for the sugar mommy si Ate Apple. Nako. Paano nga kaya pag ano no, di mo alam kung paano mo ititigil kasi mahal mo yung tao. Ay nako, sige basa tayo ng ilang comments dito sa ating comment section sa ating Facebook Live. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. At hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa ating live ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa nakakapasok, mga nakikinig sa bahay, mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Ayan, punta lang po kayo sa ating Facebook Live kung gusto nyo mag-comment. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7. Sabi dito, ay hindi pagmamahal yan. Ginagamit lang siya ng boyfriend niya. And don't base it sa age gap. You tolerated it, so don't blame him. Kasalanan mo yan. Hiwalayan mo siya, di ka magulang niyan. BF ang kailangan mo. Sabi ni Ate Arlina, galit na galit. Oo nga naman. Diba? Sino kaya makaka-relate dito? Pangga. At one point of your life ba, naging sugar daddy ka or sugar mommy na matatawag? Naku, may mga mabibilaukan dito, diba? Sa mga kumakain dyan, diba? Ano kaya ang feeling? Ito pa, si Mami Olet na may sakit, magpagaling ka Mami Olet ha. Sabi niya kasalanan mo rin kasi in-spoiled mo yung BF mo, sugar mommy na nga ang peg mo. Pero you need to leave him behind kasi di love ang gusto ng BF mo, kundi materialistic. Ay, taray naman. Ginudge na agad si Kuya. Materialistic daw si Kuya Franco. Ito, basa pa tayo. Ay, ito, magandang comment to. Ituloy mo lang yan hanggang matauhan ka. Alam niya minsan gano'n, no? Kailangan matauhan ka talaga bago ma-realize. Kasi hindi mo naman talaga minsan kailangan ng advice. Sabi naman yan ni Nico. Yan, ituloy mo lang daw, go. Ito pa, ama ka na, be. Grabe naman yung mga comment ngayon. Galit na galit kayo. Ama ka na, be. Maraming mas may deserving dyan. Niluloka mo ko sa biyahe. Sabi ni Ayla Shani. Ayan. Wag mo siyang sanayin. Paano kung wala ka nang maibigay? Oo nga naman. Pera ba ang batayan para sabihing mahal mo siya? Sabi naman ni Ate Leti. Pera daw bang batayan?
O, ito pa, mahal mo po, di ba? Bakit mo binibilang yung, iba naman tong sabi ni Josa. Mahal mo, di ba? Bakit mo binibilang yung mga bagay na binibigay mo? I mean, wow, may pa I mean pa. I mean, when you love, give and give. Yun nga lang, sana totoo. Haha, sabi ni Josa. Huwag mo daw bilangin. Sige lang, magbigay ka pa rin. Alam, totoo naman, di ba pa nagbibigay tayo kasi because of love. Siguro kaya lang tayo na-frustrate kasi ginagamit sa iba. At lalo na pag bisyo, yan ang mahirap kalaban, di ba? Huwag mo kasing ibigay lahat. O marupo kapag sinabi niya ng ganito, ganyan. O tumanggi ka rin naman minsan. You deserve what you tolerate. O ay, linyahan ko yung you deserve what you tolerate. Totoo yan, di ba? Sabi ni Ate Ana May. Ako noon, sa BF ko, sinisingil ko kahit 20 pesos ang utang niya. Perfect! Sabi to ni Ate Normelita. Ito naman kasi utang. Ito naman yatang si Apple ay nagbibigay talaga, di ba? Sabi yan ni Ate Normelita. But anyways, basa pa tayo ng ibang comments. Sabi dito, gutumin mo para magbago. Sabi ni Obreno, gutumin mo daw para magbago. Ibig sabihin nun, sagarin mo para mag-isip-isip na siya, no? If you love someone, no matter what happened, you're happy what you're doing. Sabi ni Diana, ayan. Sugar mommy talaga, hindi ka mahal niyan kasi parang gusto niya lang sa'yo. Kawawa ka naman. Sabi ni Jane. Grabe naman, ang dami nagko-comment dito na puro sugar mommy daw si Ate Apple. You give because you want it. If that's what makes you happy. Pero wag ka nang magalit. Sabi ni Peter Smeng. Kung yun do'y papasaya sa'yo nga naman, di ba? Go lang. Ka na magalit. Tiisin mo na lang, di ba? Tiisin mo, ginusto mo eh. Basa pa tayo ng ibang comments. Ito naman sa ating Facebook Live. Sa DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito. Hay nako, Franco, put this in your brain. Wow. If you have one girlfriend, is not a freaking ATM machine, okay? Stop spoiling your boyfriend, girl. You are not a sugar mommy or ATM machine. Stop these nonsense, girl. Franco, go get yourself a job and start paying for your own stuff. Sabi naman to ni Ate Patricia. How I wish mabitak ang helmet na suot ni Ate Apple. Masyado kasing matibay yata, hindi matauhan. Well, figuratively speaking. Sabi ni Wise Genius. Ayan. Ito pa. He is not worth it. Itigil mo na, Apple. Sabi ni Myraline. Maging mautak ka, Apple. Baka pagtapos niya mag-aral, hanap naman ng ibang girl yan. Yun yung masaklap. Sabi ni Ate Rosie. Well. Yun nga naman talaga yung masaklap, no? Kapag yun lang pala yung habol niya sa'yo. But anyways, Apple, hindi naman kami ang magsasabi niyan kung ano ba talaga ang nararamdaman sa'yo ni Franco kasi ikaw ang karelasyon at ikaw ang makaka-feel kung ginagamit ka lang ba, kung mahal ka ba talaga, kung paano ba kayo nagsimula. Kasi magiging iba yung angulo ng storya kung nagsimula kayo na minahal ka niya dahil nahihingan ka niya, ginagastosan mo siya, or baka later on ka na lang gumagastos sa kanya, di ba? At mahal ka naman talaga niya. Nagkataon lang na wala siyang pera. Alam nyo, wala naman sanang problema sa pagbibigay. Kasi wala naman ibang pwedeng makialam kung nagbibigayan kayo ng pera ng jowa mo. Ano yan style ng relasyon yung dalawa. Diba? Tayo naman, kahit naman paano, nagbibigay siguro tayo ng mga regalo sa jowa natin. Minsan nga, sobrang mamahalin pa. At ginagawa natin yon out of love kasi gusto natin yung taong paligayahin. Kaya natin siya ginagawa. Pero sa'yo, Apple, the point is, parang bothered ka na Kaya ka nga sumulat, diba? Kaya ka humihingi ng advice. Ibig sabihin, hindi ka na happy sa ginagawa mo. Kasi kung happy ka sa ginagawa mong pagbibigay, diba, okay lang, ituloy-tuloy mo lang yan. Buhay mo yan at saka pera mo yan. Walang ibang pwedeng makialam sa'yo. Kaso nga lang, siguro kaya ka nga na-frustrate dahil pinambibisyo, sigarilyo, alak. Tapos sa'yo na naasa lahat, tuition fee, project sa school, madalas pang mag-cutting, tapos nagbibilyar, kaya ka na sasaktan. Kasi nag-e-expect ka ng magandang return sa'yo, na parang sana pinapagbuti niya. Pero ito nga yun yung catch dyan
Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, tuloy mo. Pero pag nahihirapan ka na, itigil mo. Ganun lang yun. Kung minsan lang ang pumipigil sa atin, ay yung sobrang kahinaan ng loob natin dahil feeling natin baka iwan tayo. Kasi kung hindi ka natatakot na iwan ka, kahit magalit ka sa kanya, wala namang problema eh. Ano ba ang kinakatakot mo, Apple? Hindi ka ba ganun kakumpiyansa sa pagmamahal niya sa'yo na kapag kinausap mo siya na ititigil mo yan, feeling mo iiwan ka? Yun eh. Kasi kung 100% yung love niya for you, na yun ang nararamdaman mo, kahit mag-away kayo o kahit sabihan mo siya na hindi na kita bibigyan ng pera kasi hindi naman dito nabubuhay yung relasyon natin sa pagbibigay dapat. Hindi ka matatakot, pero ba't ka natatakot? Diba? So ngayon, kung nahihirapan ka na, kausapin mo siya, Apple, at sabihin mo sa kanya kung hanggang saan ka lang magbibigay o kung ano yung mga ayaw mo. Diba dapat nasa isang relasyon tayo, pinag-uusapan natin yung mga ganyang bagay. Hindi natin ini-spoiled. Kasi minsan sasabihin nila, ini-spoiled mo din naman eh. So hindi lang siya yung may kasalanan kasi tinotolerate mo din naman. So dalawa na kayo. Siyempre siya, gagawin lang niya kung ano yung gusto niya kasi feeling niya okay lang sa'yo. Kaya minsan sa relasyon, umalma din tayo. Pag ayaw natin yung nangyayari, sabihin natin, huwag tayo matakot. Diba, kung ang kapalit nun iiwan tayo, ibig sabihin ba hanggang doon lang yung pagmamahal niya? Actually, doon mo nga malalaman yun eh. Kung ano yung mga gusto at ayaw natin sa isang relasyon, sabihin natin. Kasi hanggat di natin sinasabi at di natin napapag-usapan at hindi nasa-settle, lagi kang may nararamdaman sa dibdib mo na sakit. Lagi kang bothered, lagi kang hindi masaya. Diba? So dapat maging masaya ka sa relasyon na meron kayo. So tell him that you've decided to stop enabling him. Kasi enabler ka eh. And that you want an equal partnership and not a sponsorship. Bigyan mo siya ng notice. Hanggang next week na lang, hanggang bukas na lang. Depende yan sa'yo. Ingatan mo rin naman ang sarili mo. Okay lang naman magmahal, okay lang magbigay. Pero kung uncomfortable ka na sa ginagawa mong yan, sabihin mo. Para hindi kayo magkasira ng may mga words unsaid kayo sa isa't isa. Tanungin mo rin siya ba't niya ginagawa yun. At sabihin mo nahihirapan ka na. Yun lang yung sagot dun. Sabihin mo ang nararamdaman mo. At huwag mong itolerate ang feeling mo hindi dapat. Never tolerate wrong things, however small it might be. Nasa sayo yan. What you tolerate will continue. Sincerely,